Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukat sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kaming mga bagong nilikha sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Ang mga gawa ng iyong pag-ibig ay iyong kalugdan, at ang bakas ng lumang paglikha ay iyong pawiing lubusan sa pagdating ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kahabag-habag ang lungsod na itong suwail at punong-puno ng karumihan at pang-aapi. Wala siyang pakikinig sa Panginoon at hindi tumatanggap ng kanyang payo. Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon, ni lumalapit man upang pasaklolo. Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis, upang silang lahat ay tumawag sa pangalan ng Panginoon at buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. Mula sa ibayo ng mga ilog ng Ethiopia, ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin, magdadala ng kanilang handog. Sa araw na yaon ay hindi kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin, sapagkat aalisin ko ang mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba, na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan, at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ang kanyang inililigtas. Panginoon ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa napakukupkop siyang mag-iingat. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Kapayapaan at katarungan.
Panginoon ay darating, siya'y hindi magmamaliw, tayo'y kanyang tutubusin. Alleluia, Alleluia, di ay gawing mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Ano ang palagay niyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, ano ba ang sukatan natin sa pag-unlad? Material wealth ba? Maganda bang bahay? Magarang kotse? Magagandang mga damit? Mga alahas at maraming pera sa bangko? Paano ba natin sinusukat ang pag-unlad? Mga kapatid, kamakailan lang po ay narinig nyo ang ilang mga kakatuwang balita na nangyayari sa ating lipunan. Meron pong isang kilalang tao na pumunta sa isang mall na pinupuntahan ng mga mamahalin ding tao at meron po siyang ginawa. Gumawa po siya ng isang eksena. Alam niyo po ba yung tinutukoy ko? Ito pong involved na mga tao, mayaman. Pero ang tanong ko po kanina, doon ba natin talaga masusukat ang pag-unlad ng isang tao? Mga kapatid, isa po sa pag-unlad ay yung aspetong material. Pero ang pag-unlad ay hindi lamang sa material, kung hindi sa karakter ng tao at sa kanyang espiritualidad. Sa atin pong unang pagbasa, narinig po natin ang ilang mga magagandang ugali na nabanggit ni Propeta Sophonias, na pagdating ng manunubos, balak niyang baguhin tayo, hindi para sa masama, kundi para sa mabuti. Gaganda ang pananaw natin, gaganda ang ugali natin, magiging maayos ang pakikitungo natin sa bawat isa. At sa atin pong ebanghelyong narinig, mga kapatid, sinabihan ni Jesus yung mga Pariseyo na nagtanga-tangahan kahapon, ngayon nagbingi-bingihan naman at bulag-bulagan. Nakita na nila yung ginawa ni Juan Bautista. Narinig na nila yung mensahe. Pero ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesus? Mas nauna pa sa inyong magbalik loob yung mga publikano at yung mga masasamang babae. Mga kapatid, pang-ilang simbang gabi na natin ngayon? Marami na. Hindi. Ever since you attended simbang gabi, iba-iba tayo. Minsan, 80. Yung pinakamatagal na siguro. Merong 50 na. Merong 40 anyos na uma-attend ng simbang gabi. Meron, bago-bago pa lang. Pero sa taon-taon nating pagdalo sa mga simbang gabi, may nababago ba at umuunlad sa ating pagkatao? Hindi lamang yung material. Kadalasan ang hinihingi sa simbang gabi,
yung mga personal nating intensyon at kahilingan. Ilang porsyento dyan yung material? Naisip niyo na bang humiling sa Panginoon na, Lord, huwag niyo po akong gawing mapag-imbot. Huwag niyo po akong gawing mapagtanim ng sama ng loob. Huwag niyo po akong gawing seloso o selosa. Huwag niyo po akong gawing mainggitin. Huwag niyo po akong gawing magagalitin sa kapwa ng malalim. Huwag niyo po akong gawing tamad. Huwag niyo po akong hayaan na manatili sa comfort zone ko. Gawin niyo po akong matapang. May humihiling ba sa atin yan? Handaan natin mga kapatid, ang pag-unlad ay hindi lang masusukat sa kayamanan. Ang pag-unlad ay makikita rin sa ating pagkatao bilang mga Kristiyano. Kaya po mga kapatid, sa gabing ito ng ating simbang gabi, ito po sana yung ating hilingin sa Panginoon. Yung pagbabago para sa mabuti, pagbabago para sa kabanalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Panginoon, patnubayan mo kami. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan naway magkaroon ng tibay at lakas ng loob na ipakilala at ipangaral ang matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Bilang isang pamayanan, naway maibahagi natin ang pananampalatayang Kristiyano na ating tinanggap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Tayo nawa bilang pamilyang Kristiyano ay maging tapat at totoo sa ating pananampalataya sa pagtuturo sa mga bata at kabataan na mamuhay ng malinis at iwasan ang katiwalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang mga may sakit at namimighati naway makaranas ng pag-ibig at habag ng Diyos sa tulong ng Eucharistia na ihahatid sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang mga yumao naway maranasan ang walang hanggang galak sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Ama naming nasa langit, ibuhos mo nawa ang iyong biyaya sa amin. Tulungan mo kaming matupad ng may pusong tapat ang mga pangakong aming binibitiwan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mong magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiuri, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang korodero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kaming sumapit sa iyong piling. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.